biglang naging 3-1 yung NBA Finals na nakabawi yung Dallas versus Boston. No, tambak yung tinambakan ng Dallas yung Boston, lopsided, no? Talagang naging aggressive on offense and defense yung Dallas, no? Kasi mula pa lang parang yung ginawa ng Meralco, no? Binilisan yung laro, niratrat yung Boston. Hindi na pinaporma. So, hindi lang yun, no? May supporting cast na yung dalawa, no? May tulong na sa depensa, kaya hindi na masyadong hindi na foul out itong si Luka dahil may tulong siya sa defense, no? At saka yung mga sentro pala, yung sentro, yung Gafford at saka yung Lively, bata pa yun eh, so nakakatakbo yun. So pag sa pass break, di ba yung alley-oop nga, di ba, pass break, alley-oop ang ginagawa minsan. Dahil mga bata pa, mga athletic pa, diba? So nakakatakbo ng mabilis, nakakatalon pa ng mataas. Kasi minsan pag tumanda ka, nawawala sa'yo yung talon eh. Ang una nawawala sa'yo yung leaping ability. At saka syempre yung bilis mo, yung sprint mo, peak yung pag sprint ka, talagang nasa peak kasi bata ka pa. So anong adjustment ang gagawin ng nangyayari yan sa NBA Finals na may isang game talaga na lopsided yung laro. I mean, sa recent memory ko, yung 96-54 victory ng Bulls over the Jazz. Nung 1998 yan, sinabi ni Mike Breen yan, 54 points lang yung Utah. I mean, maigi pa ngayon na score ng Boston. Boston was 90 points. Pero 123 yung binigay nila sa Dallas. I mean, scoring 90 points is not bad. Pero sobra-sobra yung binigay nyo sa kalaban nyo. 123 points, it's very high. So may problema eh. I mean, nawala yung depensa nila, missing in action. So, yun lang po.